Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po kayo? Good morning po sa umaga, sa mga nasa umaga, magandang tanghali po sa bandang tanghali at magandang gabi po sa mga nasa bandang gabi ang kanilang oras. Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at laging masigasig, nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Rightly divided, anuman po ang kalagayan natin, kinaroroonan po natin sa mundo. Huwag po natin kalilimutan ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ang ating spiritual life. Ito po yung dapat nating binibigyan ng priority sapagkat tayo po ay una sa lahat may espiritu, kaluluwa at katawan. So nangingibabaw po yung ating spirito or spiritual life dapat mga kapatid sa buhay na ito. At yan ay mangyayari lamang kung meron po tayong personal encounter sa buhay na salita ng Diyos in the King James Version of the Bible. Ngayong gabi ay tatalakayin po natin mga kapatid ang theme na pinamagatang The Kingdom of God in Heaven or in Earth. Ang kaharian ng Diyos sa langit po ba o sa lupa? Ang ating pong text ay matatagpuan sa Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, katapatan, sa inyo pong pagmamahal, pagmamalasakit, pagkalinga. Tunay po na kayo ay buhay na Diyos at may buhay na salita na siyang inyong ginagamit upang kami palakasin, bigyan ng kapangyarihan upang maging matagumpay sa aming spiritual life, sa aming paglilingkod, at sa buhay na ito, buhay na pansamantala sa mundong ibabaw. Salamat na kami po ay may perfect position in Christ. Pinagpala mo na Panginoon at ang mga blessings na ito ay hindi na po mawawala sa amin. Naway magamit po namin ang lahat ng ito upang makapaglingkod po kami sa isang tunay na paglilingkod, hindi masayang ang aming buhay, paghahanda sa eternity. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo, naming tagapagligtas. Amen. Balik tanaw po tayo saglit mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak sa ating pong theme or sa ating tinalakay last Sunday tungkol sa practical effects ng tinatawag na imminent rapture doctrine. So, kung tayo po halimbawa ay nag-aasam o kaya naman ay nag-expect na ang rapture ay mangyayari, yung tinatawag na rapture ay mangyayari any moment, maaaring mamaya o bukas o susunod na araw, kung yun po yung ating expectation every day, mga kapatid, ay may nakita po tayong negative practical effect ito sa buhay ng isang mananampalataya. Kung inyo pong maalala, kadalasan ang mga may karamdaman, mabigat na problema, depression, or matinding stress, yung pong may mga financial troubles, o kaya naman may sakit nga at may edad na po, kung maaari sa kanilang kaisipan, no, yung kanilang kahilingan, ipanalangin sa Panginoon na sana nga dumating na yung tinatawag na gathering or rapture. Sapagkat parang napakahirap magdusa magtiis sa mga kasalukuyang problema na dinaranas natin sa buhay na ito. Subalit yan po ay kawalan po na ikinalulungkot ko pong sabihin ng tinatawag na pasyensya. Impatience ang dulot po ng ganyang paniniwala. Samantalang sa ating pong mga ginawang pagtalakay, nakita natin, napatunayan natin na napakahalaga ng patience. Sa mga sulat ni Paul, maging yung mga taga-Thessalonica na naghihintay sa Panginoong Jesucristo, batid nila na may pagdating ang Panginoong Jesucristo, they are exercising patience. May tinatawag na patience of hope. At si Paul, mismo sa Romans chapter 8, kung inyo pong natatandaan, ito'y tumutukoy sa panahon na kung saan tayo po itutubusin mula sa pagkasira ng ating katawan, mula sa kabulukan, dahil sa kasalukuyan ay nasa tinatawag tayong bondage of corruption. So, balit darating ang panahon kung saan ang ating kalagayang nasa bondage of corruption or kabulukan ay mababago kapag dumating na po yung katubusan ng ating katawan, kapag dumating na po yung ating makalangit o malulhating katawan. At yan ay of course, ilang mga sulat ni Paul, gaya ng ating pag-aaral, ay mangyayari sa coming of our Lord Jesus Christ kapag ang katawang ito na nasisira ay mapapalitan ng hindi masisira. Yung katawang ito na natural ay mapapalitan ng
katawang spiritual o makalangit. Yun po mga kapatid. So, habang tayo po ay naghihintay niyan, ay kailangan po natin ng patience. We should wait patiently for the redemption of our body. Anyway, guaranteed po tayo ng katubusan mula sa kabulukan dahil selyado po tayo ng Holy Spirit, sabi nga ng Ephesians 4:30, tungo doon sa araw ng katubusan. Katubusan mula sa kabulukan, kasiraan ng katawan. Hindi po katubusan ng kasalanan ang tinutukoy doon dahil natubos na po ang ating kasalanan. Gaya ng sinasabi ni Paul sa Ephesians 1:7 at Colossians 1:4 at marami pang ibang mga verses. So, yun lang po yung saglit na pagtanaw natin. Tumutok lamang lagi tayo sa salita ng Diyos upang mapatibay, mapalakas ang ating panloob na pagkatao. Alalahanin natin na meron na po tayong tinatawag na all patience. Ayan po. Now, sa ating pong paksa ngayong gabi, mga kapatid, marami po ang naniniwala na ang kaharian ng Diyos, yung pong expression na Kingdom of God, na sinalita ng mga apostol, ng mga 12 apostles, at ni Paul na rin, okay, sa kanyang mga sulat, ay pareho lamang po at wala pong pagkakaiba. So, kung ano yung Kingdom of God na binanggit sa Matthew, Mark, Luke, and John, at yung Kingdom of God na binanggit sa Acts at sa ilang mga sulat ni Paul ay iisa. Walang distinction. Pareho lang na kingdom. Okay? At iisa lang din ang destiny. Dahil iisang kingdom, lahat ng mga believers sa Israel at believers ngayong dispensation, mga members ng Body of Christ ay iisang destinasyon sa iisang kingdom at yung kingdom na yun ay dito sa lupa. Subalit titignan po natin mga kapatid mamaya sa ating pong mga babasahing verses at kayo po magdesisyon mga kapatid kung tama nga po ba yung paniniwala ng karamihan. Maliban dyan ay pinaniniwalaan din po ng marami na pagdating ng eternity or eternidad mga kapatid ay lahat tayo ay makipaghahari sa Panginoong Jesucristo at dito nga yan sa lupa. Okay? May ilan din na naniniwala na ang kaharian ng Diyos, yung Kingdom of God, ay umiiral na ngayon. Existing na daw po siya. At itong Kingdom of God na ito ay nag-e-exist o umiiral na sa tinatawag na spiritual realm. So, tinatawag nila o sinasabi nila na ang Kingdom of God ay isang spiritual kingdom. Hindi siya isang physical, literal kingdom dito sa lupa, kundi spiritual. Okay? At iyan ay kasama ang katwirang nung umakyat daw ang Panginoong Jesucristo sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ay naghahari na po siya. Sa langit hanggang dito sa lupa, siya na po ay naghahari sa kanyang trono ng kapangyarihan. Yun po yung paniniwala ng marami. So, ibig sabihin, o ng ilan, ibig sabihin, hindi po literal yung promise ng Diyos na kaharian in time past sa mga Old Testament scriptures. Hindi po literal yung promise na kingdom on earth, physical kingdom on earth sa tinatawag na land of promise or land of Canaan sa land of Israel. So, ginawa na po nilang spiritual yan. Yung pong mga promises na yun ay in-spiritualize na ng Diyos at natutupad na raw sa atin ng mga members ng Body of Christ. So, titignan din po natin yan mga kapatid, yung mga bagay na yan, kung yan po ba ay may batayan sa salita ng Diyos, rightly divided sa perfect Word of God, the King James Version of the Bible. Now, ilang mga mahahalagang facts o katotohanan ay dapat po nating maintindihan. So, kung hindi po natin nauunawaan itong mga katotohanan o facts na ito ay makakaapekto sa ating pagkakaintindi kung ano nga ba itong Kingdom of God na ito. Maaaring malis po tayo sa tamang aral at mahulog tayo sa maling aral. Ito pong mga kataga or expression na Kingdom of God ay matatagpuan po natin ng 54 times sa tinatawag na 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. 11 times sa Book of Acts, aklat ng Acts. At 8 beses sa mga sulat ni Paul, 8 times. So, kung ating susumahin, ang expression na yan, Kingdom of God, ay 69 times na ginamit sa buong kasulatan. Now, meron pang mga ibang expressions din ng mga salita na related po sa
kingdom of God na tinatawag. Halimbawa, yung expression or mga katagang God of Heaven. Meron po yan sa Old Testament. Kung halimbawa meron po kayong concordance, may mga electronic Bibles, i-type nyo lang po yan. Makikita nyo yung God of Heaven. Ginagamit po yan sa Daniel at ilang mga bahagi ng kasulatan. May mga expressions din na Lord of Heaven. So ito may mga kaugnayan dyan sa expressions na yan. The expression na Kingdom of God. And then, meron pang isang expression din yung Kingdom of Heaven. Napakahalagang expression na may kaugnayan sa Kingdom of God. So, meron pong 33 results exclusively sa Book of Matthew, mga kapatid. Now, itong expression o mga katagang Kingdom of Heaven or the Kingdom of Heaven ay hindi kailanman ginamit ni Paul sa kanyang mga sulat. Sa kanyang 13 sulat na naka-address sa ating mga members ng Body of Christ o sa ating mga Gentiles, hindi po natin mababasa kahit minsan yung mga katagang Kingdom of Heaven. Take note po dyan, mga kapatid. Yan. At may dahilan yan kung bakit. No po? Habang ating tinatalakay po ito, maintindihan natin kung bakit wala po yung expression na Kingdom of Heaven sa Pauline epistles. Okay. So, ano po ba ang pagkakaiba o mga pagkakaiba nitong dalawang expressions na Kingdom of God at saka Kingdom of Heaven or the Kingdom of God at yung the Kingdom of Heaven? Ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng langit. Yan, importante pong malaman natin. Ito pong Kingdom of God, mga kapatid, ay isa pong general term. Pag sinabing general, hindi po ito exclusive sa mga sulat ng mga apostol na nauna kay Pablo. At hindi rin po ito exclusive kay Pablo lang. Po? Ibig sabihin, kapag general term ay ginamit pareho ng mga writers na sumusulat sa bansang Israel, ng ilang mga apostles dyan, gaya ni Matthew, gaya po ni John, okay, ginamit po yung mga yan. And then, si Paul, ginamit din po niya, general, sapagkat ginamit nilang pare-pareho yung expression na yan. Okay? Hindi lang exclusive na expression sa mga sulat na naka-address sa bansang Israel, kundi ginamit din yung expression na Kingdom of God maging sa mga sulat ni Paul. At maiintindihan natin mamaya kung bakit. Ano po? Now, maliban dyan, bibigyan diin ko po uli na itong Kingdom of Heaven na expression ay exclusive lang kay Matthew. So, sa Matthew, Mark, Luke, and John, kay Matthew lang po binanggit itong expression na Kingdom of Heaven. May ibig pong sabihin yan, may binibigyang diin po yan, mga kapatid. Ito po ay nagbibigay diin sa katotohanan ang Kingdom of Heaven na yan ay exclusive na para sa bansang Israel at yung kingdom na yan ay itatatag dito sa lupa. Kingdom of Heaven pero dito sa lupa ang establishment. Makikita po natin sa mga verses nating babasahin. And of course, ang hari sa Kingdom of Heaven na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang binibigyang diin kasi ni Matthew ay ang kingship o ang pagiging hari ng Panginoong Kristo sa itatatag na kaharian dito sa lupa. At mapapatunayan natin yan na actually may mga pagtalakay na po ako tungkol sa mga bagay nito sa mga nakaraang mga topics or themes po natin dito po sa Facebook. Sa kabilang dako, ginamit din ni Matthew, bagamat mas marami yung expression or mga katagang the Kingdom of Heaven na ginamit ni Matthew, ay hindi rin kaila. Naggumamit din po siya na expression na Kingdom of God sa kanyang sulat. Okay? 5 beses po yan kung inyong pong bibilangin. Na kung saan, nandyan po yung very famous, masyado pong palasak o kaya ay sikat na verse na madalas i-quote, banggitin ng maraming Kristiyano, maging mga hindi rightly dividers at maging rightly dividers na tinatawag, madalas pong binabanggit itong Matthew 6:33. Ayan, take note po dyan sa verse na yan, mga kapatid. Dapat po ay
ay inia-apply natin sa lahat ng mga kasulatan o verses ng scriptures, yung ibinigay po ng Diyos na paraan ng pag-aaral, mga kapatid. Sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay. Now, nakalulungkot na ito pong Matthew 6:33 ay common verse sa lahat halos ng Kristiyano or evangelicals, pero naabuso po itong bersikulo na ito. Abuse. Lalo na ng mga hindi po nag-observe o nag-apply ng paraang rightly dividing the word of truth. Tingnan niyo po yung context niyan, mga kapatid. Kung may time po kayo, kung ano po ba yung mga promises ng Diyos dyan na binabanggit na all these things shall be added unto you. At huwag po tayong aalis sa context mula verse 25 hanggang 32 para hindi po tayo mabiktima sa paniniwalang yung all these things dyan ay lahat na ng kailangan mo sa buhay, kayamanan, pera, at kung ano-ano pa, bahay, kotse, asawa. Ganun po, kinalulukot po sabihin, inaabuso yung verse na yan kahit na wala naman po sa konteksto. That is misusing and mishandling the word of truth. At hindi po rightly dividing yan, kundi wrongly dividing. Ayaw ko pong maging guilty po tayo sa paggamit ng verse ng mali. Kaya sikapin po nating pag-aralang mabuti at magpakumbaba po tayo sa sinasabi ng scripture, hindi po sa opinion o idea po ng tao, maging sa idea ko, kundi sa mismong sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? Now, dito po sa verse na ito, sa Matthew 6:33, of course, ay binanggit po ang kingdom of God. But seek ye first the kingdom of God. Excuse me po. Ito po ay kataga mismo ng ating Panginoong Kristo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung righteousness po ng Diyos. Yung katwiran po ng Diyos. At of course, yung righteousness po ng Diyos na yan ay makikita o matatagpuan lang sa Panginoong Kristo in time past, no? Na applicable sa bansang Israel. And all these things shall be added unto you. Konting note lang po. Kung babalikan po ninyo ang context, ay ang mga ipinangako lang naman dyan na all these things ay isusuot, makakain at maiinom. Yun lang po yung binanggit dyan. Tignan po ninyo yung context. What shall ye eat? What shall ye cloth? Yung raiment ginamit. What shall ye drink? Okay? So yun po yung mga binanggit po dyan sa context. Sa iba pang excuse me po, medyo mahangin lang po yung electric fan, siguro nalalangap ko po, sorry po, no? Yun pong ilang mga verses dyan ay makikita rin sa Matthew 12:28, 19:24, then chapter 21 verse 21 and 43. Yung expression po na kingdom of God, mga kapatid. Maliban dun sa kingdom of heaven. Yan. Now, tanong po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, to whom is this kingdom promise? Ito pong kingdom of heaven, kanino po ipinangako? Kanino po ipinangako itong kingdom of heaven? Kingdom of heaven, o yung kingdom of God na naka-address sa bansang Israel. Kanino po yung pinangako at saan po yan itatatag at sino po ang magiging hari? Sa mga nag-aaral na po ng Word of Truth Rightly Divided ay alam na po nila ang sagot. Subalit mas maganda kung tutunghay din po tayo sa banal na kasulatan para sa mga hindi pa masyadong familiar. Exodus 19:6, madalas ko pong basahin. And ye, si Moses po ito, ang spokesman ng Diyos, of course. Ang ina-addressan, makikita natin, and ye, sino po yung ye? Plural po yan. Shall be unto me a kingdom of priests. Mga hari, kaharian ng mga kaparian. And an holy nation. Isang bansa lang po ang tinutukoy dyan. Hindi po maraming bansa. At hindi po tayo kasama dyan. Sino po yan? These are the words which thou, sabi ng Diyos kay Moses, shalt speak, sasalitain mo ito, and then very clear po dito, the children unto the children of Israel. Hindi po tayo kabilang dyan, mga kapatid. I don't believe na may mga tinatawag na spiritual Israel or spiritual Jew. Ang Word of God ay literal sa kanya pong paliwanag, sa kanyang interpretation. Huwag mo po nating palitan
yung Israel dyan na spiritual Israel or spiritual Jew. So 2 Samuel chapter 7, quick reading lang po, verse 12, 13, and 16. And when thy days, ito po ay salita ng Diyos, kay David through prophet Nathan. And when thy days be fulfilled, thou shalt sleep with thy fathers. I will set up thy seed, yung seed ni David yan, after thee, which shall proceed out of thy bowels, and I will establish his kingdom. So dito mapapansin po natin yung kaharian na itatatag. Okay? Take note sa kingdom. He shall be an house for my name, and I will establish the throne. May trono po dun sa kaharian. Of course, kapag may trono, may hari. The throne of his kingdom hanggang kailan? Forever. Promise po ng Diyos yan. Literal promise, literal kingdom hanggang kailan? Forever. And thine house, verse 16, and thy kingdom, ni David po mga kapatid, shall be established, itatatag po yan, forever. Maliwanag po, before thee, thy throne, yung trono na upuan ng hari, of course, shall be established forever. Forever po yan. Hindi yung ilang taon lang, and then hindi po nakasunod ang Israel, hindi po naging totoo ang Israel, ay mawawala na, itatransfer, and then itatransfer na ng Diyos sa ibang grupo ng mga tao. Spiritual na yung promise, naging heaven na, hindi na dito sa lupa. Hindi na sa literal, physical kingdom, na kung saan pinagharian din ni David. Literal po yun, nakaharian. A physical, literal kingdom sa land of Israel dito po sa lupa. Sa Daniel 2:44, in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom. Notice, may kaharian. Ang Diyos ng langit, the God of heaven, okay, ay magtatatag, o sabi ng verse is, set up a kingdom which shall never be destroyed. Itong kaharian na ito, na itatatag ng Diyos o isa-set up niya, ay hindi kailanman masisira. Okay? And the kingdom, notice yung kingdom na yan, ay shall not be left to other people. Hindi po mga Gentile sa maghahari dyan, kundi talagang iyan ay nakalayon, nakaplano na sa bansang Israel. Okay? The people of God. But it shall break, yung it ay yung kingdom na yan, ay dudurugin niya sa pira-piraso, okay, and consume all these kingdoms, yung kingdoms of the Gentiles, mga kingdoms na nauna o sumakop sa Israel. Ang pinaka-last dyan, ay pinakahuli ay yung kingdom ni Antichrist. Okay, na magpapahirap sa Israel in the future, pagdating ng tinatawag na 70th week. Pero wawasakin, dudurugin ng Panginoon yon sa kanyang coming, at itatatag niya yung kaharian na ipinangako po niya. Hindi po papalya yan. Kagaya ng sinasabi ng marami, pumalya na daw po, dahil pumalya po ang bansang Israel. Hindi po totoo yan. Kahit si Paul, alam po niya ang katotohanan niyan at itinuro niya ang katotohanan ng literal na pagsasakatuparan niyan in the future. So yung kaharian niyan, sabi ng verse na ito, it shall stand, titindig po yan, forever. So pare-pareho yung sinabi dun sa, pareho po yung sinasabi sa 2 Samuel 7. Marami po yan sa Word of God. Now, itong kingdom na ito, dahil promise na in the Old Testament scriptures, pamagitan ng mga propeta, nabanggit mismo ng Panginoon yan sa Matthew 6, verse 10. Thy kingdom come. Ito yung prayer na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad, na dumating yung kaharian na yun, dahil promise po yung kaharian na yun. Nabasa na po tayo kanina. Thy will be done. Saan po? In earth. Dito po talaga sa lupa. Yan. As it is in heaven. Dahil kingdom of heaven yan, na papangyarihin, itatatag dito po sa lupa. Okay. Saan dito po sa lupa? Balikan lang po natin ang Matthew 1:1 para magkaroon po tayo ng idea at mayroon po bang proof o ito sa mga Old Testament scriptures. Matthew 1:1, the book of the generation of Jesus Christ, ang aklat ng henerasyon ni Jesucristo. Sino po ang Panginoong Jesucristo? The Son of David, the Son of Abraham. Kung sa ilan ay hindi po mahalaga ang expression na ito, sa Word of God ay napakahalaga po ng expression na the Son of David, the Son of Abraham. Bakit sa unang-unang kabanata or chapter ng Matthew ay binanggit itong si David at si Abraham? Sapagkat may malaking kinalaman ang kingdom of heaven or yung kaharian na yan sa ipinangako ng Diyos way back sa Old Testament scriptures.
Batid natin na sa Genesis chapter 12, hindi ko na po babasahin lahat. Basahin ko lang po ang verse 1, 1 to 3. Pwede nyo pong basahin. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, yung Ur of Chaldees po yun, and from thy kindred, sa mga kamag-anak mo, umalis ka dyan, lumabas ka dyan, and from thy father's house, maging sa bahay ng iyong ama. Saan po pupunta si Abram? Unto a land. Notice, land, lupain, that I will show thee. And then kung tutuloy niyo po ang pagbabasa sa verse 3, jump na lang po tayo, and I will bless them that bless thee. Abram po yan. And curse him, susumpain ko sila na susumpa sa iyo. And in thee, sa iyo, Abram, shall all families of the earth. Earth po yan, yung land na yan. Be blessed. Sa malinaw, Deuteronomy 11:21, that your days, salita po ng Diyos kay Moses, under the law, that your days, yung Israel po ang tinutukoy dito, children of Israel may be multiplied, dumami, mag-multiply. And the days of your children, ang mga araw ng iyong mga anak, saan? In the land, sa lupain, which the Lord swear, pinangako ng Panginoon sa inyong mga ama, kay Abram, Isaac, Jacob, naipasa po yan, to give them as, notice, the days of heaven, mga araw ng mga langit, saan? Dito sa lupa. Kaya pala kingdom of heaven. Kingdom na yan ay kingdom of heaven upon the earth. So malinaw po yung mga verses na yan, mga kapatid. At huwag po nating babaguhin. Literal po yan, mga kapatid. Psalm 89:29, again, itong whole chapter na ito, kung may time po kayo, basahin po ninyo. Ito'y, again, uulit, confirmation, sisiguro ng Diyos sa kanyang tipan na ginawa kay David na hari ng Israel. Verse 29, his seed, yung seed po ni David also will I make to endure hanggang kailan? Forever. And his throne, yung trono po, ng seed of David, ng binhi ni David, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo, as the days of heaven, mga araw ng langit, of course, dito po yan sa lupa. Ayan. Now, ano po ba? Balik naman po tayo o tungo naman po tayo. Dahil malino po yung expression na kingdom of heaven may kugnayan sa Israel, yung expression na kingdom of God ay may relasyon po sa kingdom of heaven na itatatag ng Diyos dito sa lupa. What about sa mga sulat ni Paul? Ano po ba yung mga expressions na ginamit niya tungkol naman sa binabanggit niyang kingdom of God na ang kinaukulan, tayo pong mga miyembro ng katawan ni Kristo, mga saved people sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. Sa Romans 14:17, sa ating pong text, ganito po ang sabi ni Paul, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Notice, ginamit din po ni Paul yung kingdom of God. Ginamit po yan ni Matthew at ng ilang mga Bible writers. Ibig bang sabihin niya na dahil pareho nilang ginamit ay iisang kingdom ang tinutukoy nila? Tunghayan po natin mga kapatid. Notice na dito po sa verse na ito ay sinabi ni Paul na the kingdom of God is not meat and drink. Ano po bang significance ng sinabi ni Paul na yan na the kingdom of God is not meat and drink? Hindi po sa pagkain at inumin. Okay. So, ang tanong po ba ay, yung kingdom of God na yan, na binabanggit ni Paul dito sa verse na ito ay dito sa lupa, ng kagaya ng kingdom na ipinangako ng Diyos sa bansang Israel? Ang sagot po dyan ay hindi. Bakit po? Tignan po natin, halimbawa, balik po tayo saglit sa Luke 14:15. And when one of them that sat at meat with him, with our Lord Jesus Christ, dun sa tinatawag na Lord's Supper, or dun sa gabi na kung saan ay sila po ay nagsalo-salo, nag-break ng bread, okay? Ang mga kasalo diyan ay ang 12 apostles. Tuloy po natin. And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto them, notice, blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. So sa kingdom of God na kung saan ay pinangako ng Diyos sa bansang Israel, ay mayroong pong eating o pagkain ng bread. Pero doon sa sinabi ni Paul, the kingdom of God is not meat and drink.
So, may pagkakaiba ba o wala? So, yung kingdom of God sa Matthew, Mark, Luke, and John ay may involved na pagkain, eating bread in the kingdom of God. Literal po yan, mga kapatid. At demonstrated yan doon sa Lord's Supper na tinatawag, mga kapatid. In the day na kausap o kasalamuhan ng Panginoon ang kanyang mga alagad. At actually, yung supper na yon ay may kaugnayan talaga sa pagsasalo-salo ng mga alagad kasama ang Panginoon doon sa kanyang kaharian. Yan, dahil ang kingdom of God yan ay with bread, with meat and drink. Basa pa po tayo ng ilang mga verse. Mark 14:25, Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine. Cross-reference po ito. Sabi niya, sabi ng Panginoon, until that day that I drink it. Notice, yung fruit of the vine, until the day that I drink it. New. In, saan? In the kingdom of God. So you see, yung kingdom of God na binabanggit sa Matthew, Mark, Luke, and John na concerned with the nation of Israel ay may kasamang pagkain. Meat and drink. Bread. May drinking, mga kapatid. Pero dun sa sinasabi ni Paul, the kingdom of God is not with meat and drink sa ating mga members ng body of Christ. Matthew 26:29, But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine. Notice yung salitang drink. Until that day when I drink it. Mismo ang Panginoon na iinumin niya ulit yan, new, ng bago, sabi niya, with you, sa mga alagad niya, kasama niya dyan, in, saan? Sabi niya, yung my yan, yung God the Father, in my Father's kingdom. Saan po yung Father's kingdom na yan? Dito po sa lupa, pagdating ng Panginoon, pag tinatag. So, yung kingdom of God na, uulitin ko po, may kaugnayan sa bansang Israel ay may kasamang eating and drinking. May kasamang meat and drink. Samantalang sa atin, sinasabi ni Paul, yung kingdom of God is not with meat and drink sa Romans 14:17. Then, another verse sa Luke 22, verse 18, For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God, notice yung kingdom of God dyan, shall come. So, muli ay magkakaroon ng pag-inom ng Panginoon kapag tinatag na po yung kaharian dahil kasama na po niya ang mga believers dyan, members ng nation of Israel, kapag itinatag na po ang kaharian niya. At ako'y naniniwala, ito'y tumutukoy sa 1,000 taon na pag-ahari niya dito sa lupa. By the way, yung kingdom na kung saan ay forever, mga kapatid na binabanggit sa 2 Samuel 7, Psalm 89, ay yung kingdom na rin tumutukoy sa eternal kingdom ng Panginoon pagkatapos po ng tinatawag na millennial kingdom. Dahil yung millennial kingdom, 1,000 lang po yun. Yung kingdom na kung saan, upo, yung seed of David forever ay wala pong limitasyon. So, that would be after the 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ. Pero hindi ibig sabihin niya na wala po sa prophecy yung paghahari ng Panginoon ng 1,000. Marami rin po yan, mga kapatid. At maging si Paul, may nabanggit siya tungkol sa dyan, may pahiwatig siya tungkol sa bagay na yan. Now, maliban sa expression na kingdom of God na ginamit ni Paul, ay ginamit din po niya yung expression na the kingdom of his dear son, ang kaharian ng kanyang minamahal na anak. Colossians 1:13, Who hath delivered us, na siyang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kadiliman at nagsalin sa atin into the kingdom. Saan po tayo sinalin? Into the kingdom of his dear son. So, kabilang po tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Okay? Tayo po ay naisalin mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ng kadiliman o kapangyarihan ng diablo na kumokontrol sa kadiliman. At tayo ngayon ay positionally or spiritually nasa kingdom of his dear son. At huwag po tayo mag-jump into conclusion na yung kingdom of his dear son na yan ay dito sa lupa. Okay? So, hindi po yan yung physical, literal kingdom dito sa lupa sapagkat ayon sa verse na ito ay nasa kingdom of his dear son na tayo. So, ito po ay, of course, hindi kingdom dito sa lupa, kundi kingdom po sa ibang lugar. Pagpatuloy po natin.
Now, maliban sa kingdom of God na ginamit ni Paul, at maliban sa kingdom of his dear son, ay ginamit din po ni Paul ang mga katagang the kingdom of Christ and of God. Sa Ephesians 5:5, sabi po ni Paul, "For this you know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater hath any inheritance," notice, "in the kingdom of Christ." May kaharian talaga ang Panginoon para sa atin, ng mga members ng body of Christ. "And of God." Sino yung God yan? First, the Father po yan. Then, finally, isang expression pa na ginamit ni Paul tungkol din sa kingdom ay nasa 2 Timothy 4:18. Sabi po dito, "And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto His." Okay? Yung Lord dyan ay ang Panginoong Kristo. Yung His dyan ay ang Panginoong Kristo. Okay? "Will preserve me unto His," notice, heavenly kingdom. Okay? Yan pong heavenly kingdom na yan ay in contrast doon sa tinatawag nating, permit me to say, earthly kingdom. Yung kingdom of heaven na itatatag sa lupa ay itatatag po dito sa lupa ay earthly kingdom. Samantalang yung heavenly kingdom ay in the heavenly places. Yan po. Okay. At yung kingdom na yan in the heavenly places ay, of course, sabi ni Paul dito, "To whom be glory forever and ever. Amen." So, batid natin, mga kapatid, no? Tayong mga kumikilala kay Paul na ating apostol at naniniwala na exclusive yung pagiging member natin ng body of Christ, iba tayo sa Israel. Batid natin na tayo po ay pinagpala. Ephesians 1:3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Pinagpala na po tayo. Tapos na po, mga kapatid. With all, hindi po many or some, with all spiritual blessings. Saan po yung mga all spiritual blessings na yun? In heavenly places. Hindi po earthly places. Hindi po nangako ang Diyos ng material blessings dito po sa lupa ngayon sa ating mga members ng body of Christ. Kundi in heavenly places. All spiritual blessings, for emphasis. At sa Ephesians 2:6, we are seated, we are raised up and seated together with Christ in the heavenly places. Colossians 3, "Seek not those things which are above, but which are on earth, but things which are above." Mga bagay na nasa itaas, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things which are above. Yun ang sabi ni Paul. Yun po yung pagtuunan natin ng pansin, doon po natin ilagak yung ating pagmamahal sa mga bagay na nasa langit. Dahil tagaroon po tayo, nandun po yung ating blessing, pati yung mga blessings, pati yung ating kaharian, mga kapatid. Doon po tayo isinalin nung tayo ay sumampalataya. Positionally and spiritually, we are now in the heavenly places with all those spiritual blessings, mga kapatid. Ayan. At hinihintay na lamang natin ng Panginoon na tayo ay kunin, papalitan ng bagong katawan upang i-occupy po natin ang heavenly places. Kanina binanggit ko, hindi po ginamit ni Paul ang mga katagang kingdom of heaven. Hindi po niya pwedeng gamitin ang mga katagang the kingdom of heaven sa kanyang mga sulat dahil hindi po para sa atin yung kingdom of heaven, mga kapatid. Ginamit po niya ang kingdom of God, subalit ang tinutukoy niyang kingdom of God ay kingdom of God's dear Son, the kingdom of God, Christ and His God, at yun ay yung heavenly kingdom in the heavenly places. Malinaw po sa Word of God since the beginning na nung nilalang ng Diyos ay meron pong dalawang lugar. In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1:1. Sa Revelation 21, verse 1 at sa mga following verses, nandun pa rin ang pagkakaiba ng heaven and earth. Magkakaroon ng new heaven at new earth. Hindi po nawala ang distinction. Nakalulungkot na sa ilang mga Bible translations, kung pupunta ka sa Genesis 1:1, sinasabi nila na in the beginning God created the universe. Wala nang distinction. So if you're following a teaching which is promoting no distinction, I'm sorry to say, you are following corrupt translations of the Bible. Malino po yan sa Word of God, mga kapatid. So pwede po tayo mag-conclude, mga kapatid, na yung kingdom of heaven ay pwedeng tawaging kingdom of God dahil
ginamit po yan. Pareho ni Matthew, pero dito po sa lupa. Okay? Samantalang yung heavenly kingdom naman, kung saan nabasa natin, ay kaharian din ng Diyos yun, pero doon po sa heavenly places. Okay. Yan po yung sinasabi ng Word of God. Ito pong kingdom of God sa Matthew, Mark, Luke, and John ay pareho lang sa kingdom of heaven na itatatag ng Diyos, ipinangako sa bansang Israel, okay, dito po sa lupa. Okay? So, yung kingdom of God naman na sinalita ni Paul ay hindi, ulitin ko lang po, dahil nagko-conclude po tayo, hindi yung kingdom of heaven na binanggit sa Matthew. Meron na po tayong mas malinaw ngayon na pagkakaunawa dahil meron po tayong kumpletong Word of God ngayon. Nasa atin na po itong all scripture. Diba sabi ni Paul, all scripture is given. At almost 2,000 years ago, ang huling aklat na isinulat ay ang 2 Timothy na siyang nagpakompleto sa all scripture. Hindi po Revelation ang last book ng Bible, kundi si Paul po yung huling sumulat, mga kapatid. So, may better understanding na po tayo sa mga expressions na ito at sa kaharian na ito. Hindi po tayo naniniwala sa spiritual kingdom na nangyayari ngayon at naging spiritual yung promise ng Diyos sa bansang Israel. Yan. So, manindigan po tayo sa katotohanan ng iba po. Ang destiny ng body of Christ, mga saved people ngayong dispensation, mga kapatid. Yung pong heavenly kingdom ay exclusive na ipinangako o kaya naman ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos, inihanda ng Diyos sa atin, ulitin ko, in the heavenly places. So kung ganoon, mga kapatid, kung tayo po ay magtuturo, magsasalita tungkol sa tinatawag na kingdom of God, dapat maging malinaw po tayo. We should make it clear na mayroon talagang pagkakaiba. May distinctions. Dito sa dalawang kaharian na ito, sa dalawang magkahiwalay na grupo, ang body of Christ at ang Israel. Yung kingdom of heaven at saka yung yung kingdom of heaven dito sa lupa at yung heavenly kingdom in the heavenly places. So may separation and distinction po yung dalawang bagay na yan. Two separate and distinct people in two separate and distinct places. Heaven yung isa, earth yung isa. Maging sa Colossians 1:16 at sa context nito, nandun pa rin yung distinction. May heavenly government at may earthly government. Maliwanag po yan sa mga sulat ni Paul. At pinakikiusap ko po sa mga kapatid, kaibigan, kamag-anak natin na naniniwala sa pag-aaral ng Word of Truth, rightly divided, na wag po nating i-claim yung promise sa Matthew 6:33 at wag po natin please i-apply ngayon sa atin sapagkat hindi po tayo ang kinaukulan. Si Matthew ay hindi po natin apostol, hindi po naka-address sa atin ang Book of Matthew. Kung sasabihin po nating principle ang i-apply, anong principle po ang i-apply? Malinaw po na ang kingdom of God dyan ay kingdom of heaven na itatatag sa lupa. Hindi po yan para sa mga members ng body of Christ. Bakit po natin i-claim yung promise sa verse na yan? At ikinalulungkot kong sabihin, huwag po nating dagdagan yung all these things dyan na wala sa context dahil guilty po tayo sa pag-claim ng isang promise na hindi ipinangako ng Diyos. Magbubunga po yan ng frustration sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. I would like to be honest with you. Just believe what the Bible says at hindi po yung opinion o idea ng tao at maging ng mga popular preachers na yon na gumagamit at sumisira ng verse na yan. Ayan. So, ang tanong ngayon, yung sa ating theme, the kingdom of God in heaven or in earth? Ang sagot po dyan ay both. May kingdom of God in the heavenly places, may kingdom of God dito rin po sa earth or earthly places. Ang kingdom of God ay na kingdom of God na ipinangako sa body of Christ ay heavenly kingdom. I-occupy natin someday. Yung kingdom of heaven or kingdom of God na ipinangako sa Israel ay dito po sa lupa. At matutupad po yan sa coming ng ating Panginoong Kristo upang simulan na po niyang itatag yan.
pagsisimula po ng 1,000 years, and then it will be forever after 1,000 years. Millennial Kingdom, mga kapatid. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, kung hindi ka pa napapabilang sa tinatawag ng Word of God na Kingdom of God or Heavenly Kingdom para sa atin ngayon, ang tanging mensahe o ebanghelyo lang na kailangan mo is iisa. Ebanghelyo na nakapagliligtas na madalas ko nang binabanggit. But God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. Ang Panginoong Kristo ay namatay para sa atin. Yung kanyang dugo ay binuhos upang tayo ay makatanggap ng katuwiran, katubusan ng lahat ng ating kasalanan. Ang krus ni Kristo, ang ipinangaral ni Paul, sabi niya, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Huwag po nating dagdagan ng gawa, anumang ritual, religious tradition, even water baptism, church membership, yung kapangyarihan ng krus ni Kristo. Dahil kapag ginawa po natin yan, guilty po tayo of misusing the verse, guilty po tayo of making the cross of Christ of non-effect. Mawawalan po ng power ang gospel kapag nasamahan po ng religious tradition o ng paniniwala nating salungat sa kasapatan ng ginawa ng Panginoong Kristo. Walang ibang paraan, kaibigan, kapatid, kamag-anak, kundi sumampalataya ka, magtiwala ka sa kasapatan ng sakripisyo ng Panginoon sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Wala nang iba. Sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoong Kristo at sa kanyang sakripisyo, magtatamo ka ng buhay na walang hanggan, kapatawaran ng lahat ng kasalanan at siyak na pagkakabilang the moment you believe sa kaharian ng minamahal na anak ng Diyos. At you will occupy together those who believe Christ ang heavenly kingdom in the heavenly places. At sa mga members naman ng Body of Christ, mga kapwa ko, mananampalataya, itaguyod po natin ang katotohanan, mga kapatid. Alam ko marami ang batikos, marami ang kumukontra sa pag-aaral o pagtuturo ng Word of Truth rightly divided. Subalit, huwag po tayong paapekto. Kahit maging mga kapwa nating Kristiyano na bumabatikos sa atin, nagsasabing ang aral natin ay sa dyablo, huwag po nating papansinin o huwag po tayong paapekto. Huwag pong makapigil o makapagpapapigil o makapagpa-discourage sa atin, mga kapatid, kamag-anak. Mga kaibigan. Tuloy-tuloy lamang po tayo mag-aral, maging tapat sa salita ng Diyos. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon ay yung tapat ka sa Kanya at tapat ka sa Kanyang salita. Hindi po katapatan sa isang leader o katapatan sa isang organization or denomination. Ang tunay na katapatan. Tunay na katapatan sa Diyos ay katapatan mismo sa Kanyang salita at sa Kanya na gumagamit ng Kanyang salita. Naway maintindihan po natin yan upang hindi masayang ang ating buhay, maikling buhay dito po sa daigdig. Maraming salamat po sa inyong lahat, matyagang pakikinig at pakikipag-aral. Tuloy-tuloy lamang po tayo at hanggang sa muli, bago po tayo magwakas, ay manalangin po tayo. Aming Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa natapos muli na pagkakataon, pagtunghay sa iyong mga salita ngayong gabi. Salamat sa bawat isang nakibahagi. Sino man ang nagdaraan sa mga suliranin at problema ay kumiling lamang po at manindigan sa iyong mga salita. Lahat ng bagay dito sa mundo ay lilipas, lahat ng troubles po naman ay lilipas. Subalit kung titingin kami at mananalig sa iyong mga salita, sa aming matibay na katayuan sa aming Panginoong Kristo, hindi po magbabago ang mga iyon. Bagamat magbago ang mga pangyayari, magbago kami, perfect, sure, right, and pure ang iyong mga salita sa amin. Salamat, Panginoon, sa opportunity to serve you in this dispensation of grace, ang pagiging, salamat sa pagiging kabahagi ng iyong katawan at sa iyong ginagawang ministeryo na mag-akay ng mga taong hindi ligtas at madala sila sa pagkakaalam ng katotohanan upang magamit mo para sa ikapupuri at ikalululhati. Ito po aming danay pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Kristo namin tagapagligtas. Amen. Magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. See you next Sunday. Grace and peace to us all in Christ.